so blessed. I am so blessed na kasama ko po kayo lahat ngayong araw na ito. Ako po si Angelo. At mag-hi muna tayo sa mga katabi natin. And this is a special day. Hello, hello, hello. Alam nyo, nung nag-rehearsal kami kahapon, naalala ko kung kilala nyo po si Josaphat. Kapit-bahay po namin yan sa Las Piñas. And then si King Jehoshaphat po, during the battle, nilagay niya yung mga singers sa harapan instead ng mga best warriors. Because he knew na mananalo sila sa battle. So they already worship the Lord. Amen. So today, that's what we are going to do. We're gonna praise the Lord, we're gonna worship the Lord, we're gonna celebrate. Because we already won the battle. Amen? May konting kwento po ako. Yesterday, bago ko ako dito from Las Piñas, nag-workout ako. Ang pagkakamali ko po, leg workout yung ginawa ko. So, sobrang sakit po ng legs nyo ngayon. But today is Sunday, we're gonna celebrate. So, whatever it is, kahit kung ano pong sakit na nararamdaman nyo inside your body, believe that you are already healed. So, we're gonna celebrate. Whatever situation you're facing right now, kung ano po yung mga problema ang kinakaharap natin, mga sitwasyon, hindi mga gagandang mangyayari sa buhay natin, always praise and worship the Lord because we knew that He is so good. Amen? And you say, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Isa pa, you are good, and your mercy endureth forever. Isa pa, you are good, and your mercy endureth forever. Hallelujah! Let's go, do mine! Hey! He's worthy of the praise. So let's give our best to the Lord.
came to worship the Lord, but we are victorious. Minsan, nakakahiyang magpuri. Minsan, ang hirap magpuri. Nakikita mo hindi maganda yung sitwasyon mo. But the key there, ay tandaan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Nakakatayo tayong lahat ngayon. Malakas, nakakasigaw, nakakataas ng kamay. So let's enjoy that. Enjoy that what we have right now. So today, new life, I want you to focus on God. Focus on the goodness of God. Alalahanin natin lahat ng mga gandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Promotion, trabaho, eskwela, business, yung mga miracles na nangyayari na hindi natin na-expect, yung healing na na-receive natin. So I want you to close your eyes and pray with us. Father, we thank you. We thank you that we have this strength, these voices, this energy, this breath. Panginoon, salamat Panginoon dahil nakakanta kami, nakakaawit, nakataas ng kamay, nakakatayo, nakakatalon. Lahat ng ito Panginoon dahil sa kabutihan mo. Kasama namin ang mga pamilya namin, mahal namin sa buhay ngayong araw na ito dahil sa inyo Panginoon. Salamat Panginoon sa lahat ng tinapos ni Kristo sa krus. Because of that, Father, we are just celebrating, we are just enjoying, we are just trusting, Father. Salamat Panginoon sa kabutihan mo. Patuloy namin Panginoon aalalahanin ang lahat ng kabutihan mo sa buhay namin. Salamat sa pagiging tapat mo sa iyong salita, Panginoon. Ito pong pangahawakan namin, Panginoon. Hallelujah. Katapat mo, Diyos, tunay at dakila. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapatay sa aming puso, sa aming buhay. Pag-uwi pa sa may iyaalay. Bukas noon, ngayon, mapakailanman. Wala di minsan pa. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapatay sa aming puso, sa aming buhay. Pag-uwi pa sa may iyaalay. Bukas noon, ngayon, mapakailanman. Luwalhatiin ka. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Alin mo kay buti mo sa amin. Yes, Lord, thank you, Father. Ikaw naman ang kami ko sasabahin. Aawitan ka namin, Panginoon. Aawitan ka namin, Panginoon.
That's right. It is you and God. Minsan pa, ikaw at ang Diyos lamang ang narito ngayon. Hindi mo kailangan maging magaling kumanta. You just open your mouth and say it to the Lord. Masayang-masaya ang Panginoon. Pakinggan ang boses mo ngayon. Minsan pa, you like sing. Aawitan ka namin, Panginoon. Remember the goodness of God in your life. Panginoon, kahit buti mo sa aking nawitan,
Dear Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Patuloy kayo, Panginoon, sasama sa iyo at magpupuli sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Nung gabi siya dinagalo, ang Panginoon Jesus ay lumapot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpila-pila sa iyo. At kanyang sinabi, ito ang aking katawan na nandun para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Taas po namin ang tinapay. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Sa tinapay na ito na sumisimbolo ng kanyang katawan. At dahil sa tinapay na ito, ang kinipo natin na tayong lahat ay pinagaling na at magaling na sa tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano mang karamdaman mo ngayon, ano mang naranasan mo ngayon, sa pangalan ni Jesus, sabi ng Panginoon, Tetelestai, it is finished. Pinagaling na kita. Lahat, pinasagana na kita. Niligtas na kita. Sabi ng Panginoon. Maraming salamat. Lord, salamat po sa tinapay nito. Sumisimbolo na yung katawan. Nahihirapan. Nabubasak po sa Kalbaryo. Upang kami, Panginoon, hindi na mahirapan. At kami magkaroon ng kagalingan, kasaganaan sa iyong buhay. Inaalala lagi namin, Panginoon, ay yung kamatayan, ang inyong pagkabuhay, at ang iyong pagkabalik. Maraming salamat po. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay na ito. Salamat sa Panginoon. At matapos magapunan, lumabot siya ng salong. Ang sinabi ang salong ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. So, iiibig niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Taas po natin ang salong. Lord, salamat po, Panginoon. Salong ito, sa katas ng ubas na ito, na sumisimbolo, Panginoon, ng ibalan ng dugo, na tumigis sa krus ng Kalbaryo upang kami linisin, patawarin at iligtas sa lahat ng aming mga pagkasala. Salamat sapagkat tinawag mo rin kami, anak, Panginoon. Tinawag mo kami banal, mag-uwid sa iyong harapan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Sabay-sabay po natin inumin ang salmo ito. Pasalamatan po natin ang Diyos sa ibang lahat ng kapulian, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God, palakpan po natin ang Panginoon. Sige po, parang hina po ng palakpak po natin. Palakpak nga po natin ang Diyos sa buhay. Come on. Hallelujah, Lord. Come on. Palakpakan po natin ang Diyos. Nararapat na papuri. Come on. Woo! Hallelujah, Lord. Amen. Manalangin po kayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Napakadakila po ng ginagawa mo sa simbahan po ito. At kami pinagpapasalamat sapagkat sa anumang time slot kami po'y naroroon. Hindi po kailanman lumiban ang iyong pong presensya dahil po ang iyong pinananahanan sa bagong tipan ay ang aming mga Espiritu, Panginoon. Salamat sapagkat kami po'y binanal mo na, kami po ay niluwalhati mo na, kami po ay nilinis mo na, kagaya po ng pagluluwalhati kay Hesus Kristo, ay gayon din po naging part, sharer kami ng divine attribute mo, Panginoon, sa aming mga Espiritu, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, ang aming isipan, ang aming katawan ay patuloy po na pinapasubject po namin sa natatangi mo po kapangyarihan. Hayaan mo po na yung renewing ng yung mga salita, Panginoon, ang patuloy po na magsaayos, magbago, maglibak, Panginoon, magturo ng mga bagay po sa oras po sa amin.
sapagkat sa oras kong ito, ang nais lamang po namin marinig sa pulpitong ito ay ang pangalang Heso Kristo, ang mensahe patungkol sa iyo, ang tinapos mong gawa, kung sino kami sa iyo at kung ano ka sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat patuloy po nalilisan kami sa lugar na ito. Bitbit pa po ang napakatagumpay na pagpapalang nanggagaling po sa inyo. And we always see and we always thank you, Jesus, sapagkat sa oras kong ito, ikaw ba na Espiritu yung magtuturo? Kami po'y makikinig at tatanggap, marerefresh at uuwi po malakas at baon ang proclamation po ng iyong gospel. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Worship po God. Amen. Magandang araw po sa atin po. Nakakatuwa po dahil kahit po dinala po natin kayo ng umaga, kayo po ay naririto. Amen? So sabihin nyo nga po sa inyo pong katabi, 2 thumbs up po tayo. We are and you are Charito. Amen. Hallelujah. Worship, O God. Pwede po bang pakialalayan, paalalayan lang nung natin, video natin. Okay, sige po. Magandang umaga po sa ating lahat muli. At pangin po sa mga bisita po natin. Ito po ay New Life Ministries PH po. Tinataas lang po natin dito ang pangalang Panginoong Jesucristo at wala po kami ibang itinatanggal. Hindi po religion ang dala po namin, kundi personal relationship sa Panginoon. Amen! Hallelujah! At ngayon po tatanggap po tayo ng mensahe ng Panginoon. Makinig po tayo at patuloy po. Sabi mo nga sa iyong katabi, itong oras upang tumanggap ng masaganang biyaya ng mga salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sandala po ba tayo? Amen. Nasa series pa rin po tayo ng Sola Gratia, ang ibig sabihin po ay by grace alone. Amen. Sa biyaya lamang. At 5 linggo na po natin itong pinag-uusapan. At dalangin ko po ngayon po dun sa mga naririto at patuloy po nakasama po namin, namamakat na po sa inyo yung mensaheng ito. Amen? Na ang ating kaligtasan ay pawang sa biyaya lamang ng Panginoon at wala na pong iba. Pero ngayon pong umaga pong ito, ngayong araw pong ito, muli po natin sisilayan ito kasi po marami po dito ay ngayon lamang po nakarating para po makasunod po kayo sa pag-uusap po natin. Amen? So, ipakita nga po natin ang ating pong diagram. Marami po sa inyo nananaginip na sa diagram na ito, pero it worth repeating. Amen? Gusto po natin ulit-ulitin ito sapagkat, next. Gusto po natin ulit-ulitin ito dahil po napaka-importante po na malaman po natin yung totoong gospel. Pinag-uusapan po natin yung gospel. Ano po ba yung tamang turo? Amen? Hindi po lahat ng turo ay tama. May tamang turo po at yun po yung i-discuss po natin sa umaga pong ito. Ang kailangan ko lamang po sa inyo ay ilang minuto at i-explain po natin itong mabuti. Amen? Sa lahat po ng religion, sa lahat po ng simbahan, sa lahat po ng paniniwala, tatalon lamang po yun dito sa 3 bahagi ito. Una po yung no grace. Susunod po yung half grace and half works. Yun po yung mixture. And then po yung full grace. Ito po yung kahit anong simbahan po, kahit anong religion, tatalon lamang po sa isa sa 3 pong iyan. Hindi po 4, hindi po 2, 3 po ang pamimilian. At sabi nga po sa law of probability, para tumama ka, 33% ang pwede mong maitama sa gospel. Ngayon po, gagamit po tayo ng rule of elimination para po maintindihan natin ano ba talaga yung tamang gospel. Ang gospel po ay mabuting balita. Amen. Yun lamang po yun. Euangelion, ang Greek word po nun. Wala pong ibang meaning ang gospel kundi mabuting balita. Sabihin nyo nga po, mabuting balita. Ibig sabihin po, lahat po na maririnig nyo sa oras pong ito, mabuting. Hello. Amen. So, una po, pag sinabi natin no grace, o yun po yung sinasabi ni Pablo sa Galatians chapter 1 na different gospel, ibang mensahe, yun po yung heteros. Ibig sabihin po, sa Greek po niya, iba, magkaiba. Ang ibig sabihin po niya, ng no grace, believes that you are only saved by your own works. Maliligtas lang daw po tayo sa pamamagitan ng ating sariling gawa, sariling mga pagpapasya, sariling kontribusyon.
Pero tinalakay po natin last Sunday na kung ito po yung gospel na susundan natin, kailangan po natin ipasa yung standard ng Panginoon. Ang sabi po niya, you must be perfect. Diba? 100% dapat nasunod po natin yung utos ng Diyos. At ang utos po ng Diyos, hindi lamang po yung 10 utos. Yun lang po yung famous. Meron pa pong 618 na utos ng Diyos. At ang sabi ni James, kapag na-miss natin yung isa, doon sa 618 na yun, na-miss natin ang lahat. Hello? Kaya po ang gospel po, na ipapakita po natin, malalaman po talaga natin dyan ano po yung tunay. So sabi po dyan, by your own works, without any form of grace, sarili mong lakas, sarili mong gawa, walang gawa ang Diyos. Ito yung kaligtasan, pipiliin mo kapag ito yung pinili mo by law. Ang sabi po dyan, they remove grace. Pero ngayon po, may isa pong mensahe na no faith naman, nauuso po yan ngayon. Marami po nagtuturo niyan, yung universalism, inclusionism. Sila naman po, saved by grace din. Pero naman, may biyaya naman, kaso lang walang pananampalataya. At ang pananampalataya po nila, lahat ay maliligtas. Wala. At alam niyo po ang delikado, pati si Satanas daw ay maliligtas. Sa katuruan po na yon. Grabe po, no? That is a lie. Amen? That is a lie. Kasi alam niyo po, kung titignan po natin ang katuruan po ito na totoo, na no faith, grace naman. Diba? Grace lahat. Binuhos na ng Panginoon ang kanyang biyaya. Wala nang dapat gawin. Maliho. Sa atin po, hindi po natin tuturo yung no faith. So, ito po yung tinuturo ni Pablo na no grace and no faith. Lahat po ba nakasettle? Para hindi tayo magulo. So, ayan po, different gospel, no grace, no faith. Mali po yan. Amen? Yung pangalawa pong didiscuss niya sa Galatians po ay yung perverted gospel, yung mixture. Pag sinabi pong mixture, pinaghahalo. Ang sabi nga po dyan, ang mixture gospel believes that you are only saved by grace through faith, but faith without work is dead. Ibig sabihin, kapag ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pinaliwanag din po natin yan na kapag totoo ang pananampalataya natin, hindi pa pwedeng walang gawa. Kasi normal sa atin ang gumawa kapag totoo ang ating pananampalataya. Hello? Amen? So makikita po natin, different gospel, ibig sabihin, maliligtas ka sa biyaya ng Diyos, pero, laging may pero kailangan mong gawin mo to, kailangan mong gawin to. Nakakapagod po. Kaya sa tatlo pong yan, ito po mali, or maling-mali, ito po parang tama. Pero ang huli pong gospel na pag-usapan natin, bago tayo tumuloy sa pinakamensahe po natin, yung full grace. Ito po yung true gospel, the most balanced teaching of grace. Bakit po dyan? Believes that you are saved by grace alone, apart from your own works. Grace is a gift, so is faith. Ibig yung pananampalataya natin, bigay ng Panginoon. Papaliwanag ko po wala po tayong sariling pananampalataya. Hello? Bakit wala tayong sariling pananampalataya? Kasi po, hiwalay sa Panginoon, ikaw ay patay spiritually. Saan ang gagaling pananampalataya mo? Spiritual entity po, ang faith. Pero nung ikaw ay nagpasyang makinig, kayo po na naririto, lahat po tayo na narito, sa oras na nagpasya kang makinig, that's the will. Hindi po yun faith. Nung nakinig ka, papasok ang pananampalataya. Pero yung pananampalataya po, hindi po galing sa iyo yun. Pinaliwanag na po natin yan sa Ephesians 2:8 and 9. Amen? Na maging yung ating pananampalataya ay galing sa Panginoon. Amen? Kaya ito po magkakatotoo po ito eh. Sa Ephesians chapter 2:8 and 9, ang sabi niya, upang walang maipagmayabang ang ninuman. Hello? Kasi dito po sa by grace, sino pong may gawa dito? Ang Diyos. Siya ang nag-initiate ng pagmamahal, siya ang nag-initiate ng kaligtasan, siya ang nag-initiate para daling ka mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Siya ang lahat. Wala kang party doon. Unlike po dito, sinasabi po nila na may party ka, may gagawin ka. May pagmamayabang po ba kayo sa mixture gospel? Yes, meron. Dito po, purong gawa. May pagmamayabang ka? Grabe naman yun, kasi talagang purong gawa yan. Kaya po alam nyo po, ang gospel po ng grace ay the only true gospel. At ang sabi nga po dyan sa Bible po, sa Galatians, sinabi din po nila na yung different gospel and perverted gospel,
yan po ay tinatawag ni Apostle Paul na anathema. Yan po ay Greek word na ang ibig sabihin po ay go to hell. Ibig sabihin, kapag nasa maling gospel po tayo, wala pong ibang patutunguhan ng ating kaluluwa kundi sa impyerno. Hello? Hindi po tayo dito nananakot, hindi po dahil magno-November na ay nananakot tayo, hindi po. Madalas po mga tao kung ito, nakatingin lang po tayo sa ngayon. Pero hindi po natin pinaglalaanan yung buhay natin after ng buhay natin ngayon. Hello? Kaya po mamaya, mag-invite po tayo ng acceptance ng Panginoon para po magkaroon po tayo ng assurity sa ating buhay. So pagpatuloy po tayo. Ang sabi po dyan, any gospel that is not full grace is really no gospel at all. Wala pong ibang gospel na pwede po kami. Dito po sa simbahan ng New Life po ay ang tanging itinuturo lamang po namin ay ang tamang mensahe at tamang gospel. Yun po ay ang ating kaligtasan ay pawang gawa ng Panginoon. Napakabuti po ba nun? Napaka-goodness po ba yun? Kahit kagaya po nito, nakaupo po kayo, nakatayo po ko. Noon po ang teacher po nakaupo. At ang mga ang nakikinig na nakatayo. Namamahinga po ba kayo sa mga oras na ito? Yes. Nahihirapan po ba kayo? Nag-struggle po ba kayo? Yeah. No. Ganon din po ang kaligtasan. Walang struggle. Walang hirap. Ang kailangan lamang po natin, paniwalaan ang tinapos na gawa ng Panginoon. Kaya po sabi sa Romans 10:9 and 10, if you confess with your mouth, kapag sinabi daw ng ating bibig na si Jesucristo ay Panginoon, at naniwala tayo sa ating puso na siya ay binuhay na ngang muli, tayo po ay maliligtas. Hello? Sabi nga po doon, una A, i-admit lang natin ang ating kasalanan. B, paniwalaan natin yung tinapos niyang gawa. C, i-confess natin yung lordship ng ating Panginoon. And D, mamaya po gawin po natin yun. At ang kaligtasan po ay nasa atin na. Ganun lang yun, Pastor? Yes. Hello? Ganun lang yun. Para namang imposible. Hindi dapat dagdagan. Kasi normal po sa atin na dapat dinadagdagan yung kabutihan na ibilagkalob sa atin. Tama, mali? Di ba? Kaya nga po nauso na kapag binato ka ng bato, batuhin mo na nang may palaman. Grabe naman kayo, tinapay lang. Lagyan niyo naman po ng palaman. Balutin niyo, ayusin niyo, lagyan niyo po ng lettuce, ng ham. Sarapan niyo naman po. Di ba? Kasi po yung goodness ng Panginoon dapat nag-overflow sa atin. Kaya alam niyo po, ang totoong nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, tunay po na mababait. Hello? Kapag inabutan ka ng isda, abutan mo siya ng iskabetseng isda. Amen? Lagyan mo na ng sauce. Lagyan mo na ng ano. Kasi yun po yung goodness eh. At ganyan din po tayo. At ang tao po, hindi po sanay ng ginagawan po ng mabuti. Lalo sa panahon pong ito. Pero alam niyo po ang good news, wala po tayong gagawin. Si Jesus na po ang gumawa na upang ang ating kaligtasan ay matango natin. Hello? Kaya ang sabi po dyan, no salvation with the wrong gospel. Wala pong kaligtasan sa maling gospel. At tinatayuan po namin yan. Dahil po, yan po ang katuruan sa Bible. Amen? Ngayon po ang tanong, why is the right gospel is so important? Bakit napakahalaga na tayo po ay pumunta, sumama, makinig at mabuhay ng merong totoo at tamang gospel? Ito po ang unang dahilan po natin. Sige po. Una po, ang unang dahilan po ay mga bukas pa po ba? Una po, sabi po dyan, why is the right gospel is so important? Because if the church has the right gospel, everything will just be right. Kapag may tamang turo po, ang bawat simbahan, tamang gospel ang dala, lahat po ay tama. Hello? Kasi ang primary root ng isa pong simbahan, ang primary root ng isang pagkatao po natin, kapag tama po yung dala-dala, tama yung paniniwala natin, tama yung paniniwala, matatama po yung buhay natin. Hello? Na pag sinabi ng Panginoon, ay kapag nararamdaman mong may sakit ka, at sinabi ng Panginoon na sa tinapos kong gawa, ako'y magaling na. Hello, hindi mo na ipapanalangin to. Guess what? Hindi ka pagagalingin ng Panginoon. Hindi ako pagagalingin ng Panginoon. Kasi pinagaling ka na ng Panginoon. Past tense na.
Sa tinapos na gawa po niya, lahat past tense. Kaya alam niyo po, ang panalangin hindi po ganito. Lord, pagalingin mo naman ako kasi masakit yun. Hindi. Sa pangalan ng Panginoon, so pinasasalamatan ko dahil ako'y magaling na sa sakit at karamdaman. Nakikita niyo po yung difference? Yung isa, hinihiling mo at pinaghihirapan mo at piniplis mo. Pwede ba, Panginoon, kalooban mo ba gumaling ako? Paano kung hindi? Tama? Pero ang sabi niya, sa anak ko na napako sa krus ng Kalbaryo, ang kagalingan, ang kaginawaan, at ang buhay na kasaganaan ay kalooban ko. Hello? Kaya tayo po, ipagpapasalamat na lang po natin yung tinapos na gawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Napakagandang balita po ba noon? Amen. Kaya po, sa simbahan pong ito, ituro po natin ng right gospel at naniniwala po kung everything will be just right. Amen. Sabi po dito, ito po magandang statement. We don't teach people to be good because we do not have the ability to be good. Bakit po? Kasi po, ulitin po natin ha, hiwalay sa Panginoon, patay ka, spiritual. Yan po ang katotohanan. Bigyan ko po kayo ng background. Ang tao po ay may tatlong bahagi. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Ang totoong ikaw ay ang espiritu. Ano po yung kaluluwa? Yan po ang upuan ng pagdidesisyon, ng emosyon, ng will. Yan po yung nasasaktan. Yan po yung nai-inlove. Yan po yung nagagalit. Pero yung espiritu po, yan po yung lalabas kapag ikaw ay namatay na. At yan po yung patay kapag wala ka kay Kristo. Yan po katotohanan. Hindi po ako nagsabi niya ng Bible po. You can check your Bible. Ang Bible po, ang final authority po natin. Kaya nga po, we just teach the right kapag nakabase po tayo sa Bible. Ngayon po, kapag pumasok si Jesus sa iyo, yung dating patay, bubuhayin. Hello? Ngayon, kapag na kay Kristo ka, tunay na buhay ka na. Hello? Ito po bad news. Kapag wala ka kay Kristo, kahit gaano ka kabait, pupunta kang impyerno. Radical mo yun. Opo, radical yun. Talaga tumulong ako. Nung Yolanda, nung bagyo, grabe yung pagtulong ko. Nagbibigay naman ako. Ang bait ko nga eh. Sumusunod ako. Pero alam niyo po, ang pagsunod at pagiging mabait ay hindi po daan para maligtas. Ang daan po natin para maligtas ay si Jesucristo. Hello? Wala pong iba. Ang mabubuting gawa at kabutihan po ay resulta lamang po ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Hello? Kaya po, we don't teach people to be good. Here in our church, wala kaming 10 ways para maging mabuti, para sumunod sa magulang. Kasi kapag alam mo yung tamang gospel, you know how to obey sa mga magulang. Alam mo maging mabait na anak. Alam mo maging faithful na asawa. Hindi sa mga asawa, kundi sa asawa lamang. Isa lamang. At alam po natin yung biblical truth and yung final truth ng Bible. So, ang sabi po dito, the only criteria in looking for the local church is the right gospel. Kung meron po dito naghahanap ng local church or simbahan, ang tanging criteria lang po natin para maghanap ng simbahan ay tamang gospel. Maaaring po ang church pong ito ay kapos sa aircon. Di ba po? Maaaring po wala po kami escalator, wala po kami magagandang facility. But what we can assure, we are teaching the right gospel. Malinis po ang pinapakain namin dito. Walang halo, purong-purong salita ng Panginoon. Amen? So yun po ang, di po namin kayo naaya dito pero mamaya po, mamaya. Di po namin kayo naaya dito, pero mamaya po, pwede naman po, pag-usapan natin. We will alagaan po namin kayo kung gusto niyo po. Ang sabi po dito, there is no perfect local church. Wala po talagang perfectong simbahan. Wala pong perfectong pastor. At wala pong perfectong member. Kapag nakakita po kayo ng perfectong simbahan, perfectong pastor, at perfectong member, wag na wag po kayong papasok doon. Kasi pag pumasok po kayo, hindi na yung perfecto. Kasi you yourself is not perfect. Hello? But there is perfect gospel. And the gospel of full grace, nothing by grace. Grace plus nothing. Amen? So kapag yun po yung pundasyon po natin, kaya nga po diba, sa mga estudyante po, para masagutan mo yung algorithm,
tsaka yung algebra, nagsimula ka muna sa addition, subtraction, multiplication, division, right? Kasi foundation mo yun. Ang foundation po ng totoong buhay sa mundo pong ito ay magkaroon po tayo ng right gospel. Magkaroon po tayo ng totoong mensahe, totoong dala-dala dahil po ang lahat ng bagay po sa buhay natin mababago. Kapag nasimulan po natin ang ating buhay pala ay hindi nakatuon sa sarili ko, kundi nakalente o nakatuon doon sa tinapos na gawa ni Jesucristo. Basta paulit-ulit ka naman sa tinapos na gawa ng Panginoon. Bakit? Kasi po, grabe yung sakripisyo niya na naghirap siya doon sa krus ng Kalbaryo para tayo na makasalanan na papatungo sa impyerno ay makaranas sa magandang buhay sa langit. Hello? Na ikaw na may sakit, kapag kinonfess mo by the stripe of Jesus Christ, we are healed. Yung kagalingan dumadaloy. Na ikaw na mahirap at walang kakayanang guminhawa dahil sa tinapos ang gawa ng Panginoon, unti-unti inaayos ng Diyos ang buhay mo. Hello? Na ikaw na sira ng buhay, yung tahanan mo, pasawa yung anak mo, yung asawa mo, grabe na yung ginagawa sa buhay. Kapag kaisa ka kay Kristo, unti-unti inaayos ng Diyos. At hindi po yun dahil sa sarili nating gawa. Hindi po yun dahil sa sarili kakayanan ng mga taong nasa paligid natin, na, sa mga motivational speakers, sa mga libro na makakatulong. Maganda po ang mga bagay na yun. Pero libang hindi mo nakikilala ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, hindi po maayos ang ating buhay. Hello? Amen? So, sabi po dito, pangalawa, sabi po dyan, why is the right gospel is so important? Because the right gospel provides security. Alam niyo po, ang asawa po na may seguridad sa buhay ay magpe-perform ng well. Paano po yun? Talagang aasikasuhin niya yung asawa niya, yung mga anak niya. Alam niyo po, nag-start po sa security. Diba po? Sino po dito may mga minamahal sa buhay? Kapag alam niyo mahal kayo, na kinakasama niyo po o nung mahal niyo sa buhay, meron ka bang pagdududa kapag pumunta siya ganun sa buhay niya? Depende. You are secure na ikaw ang pinakagwapo at pinakamaganda sa buhay niya at wala nang iba. Tama, mali? Na parang ikaw ang Marian at ang Dingdong, sino pa ba sa EBS, isipin niyo na po, sa TV5, yung mga gandang ano doon, ikaw yun sa paningin niya. Amen. Na pag sinabi niya, good morning, mahal, kamusta ka na? Ikaw talaga, grabe talaga yung kilig mo, kulang na lang, look, pumunta ka na sa langit, sa kilig mo. No? Grabe, di ba? Ganun din. Alam niyo po, kapag alam niyo po yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan sa Panginoon, you will work well dito po sa lupa. How? You will serve. Doon po sa ginagawa po natin sa buhay, marami po dito nasa palengke, hindi ka mandadaya sa timbangan, right? Kasi alam mo, yung mga estudyante po dito, alam mo na hindi ka mangungopya, hindi ka magpapakopya kasi you just know the security of God sa buhay po natin. Pero sabi po dyan, once you are truly saved, you are eternally saved. We teach eternal security po sa church po ito. Ang kaligtasan po natin ay hindi po nawawala. Hello? Di nawawala? Paano kapag masusugutin po natin mamaya yun? Hindi po nawawala ang kaligtasan. Bakit po? Si Jesus pong may gawa nun. Seryosong usapan mo yun. Kung hindi ka totoong naligtas, hindi ka talaga ligtas. Pero kapag totoo kang tumanggap at totoo kang naligtas, ligtas ka magpaka kailan-kailanman. Magandang balita po ba yun? Secure po ba kayo doon? Pero hindi po yung lisensya para magkasala. Hello? Amen? Hindi po namin tuturo dito magkasala na lang tayo magkasala. Hindi po. Sabi po dito, ang tanong po ng iba, dahil po sa katuruan po na yan, once you are truly saved, you are eternally saved. Ang sabi po dyan, paano naman kung di nagpatuloy? Ligtas pa din? Paano yung mga nag-backslide, yung tumalikod, yung wala na sa Panginoon? Ang sagot po dyan, sabi sa 1 John 2:19, Tagalog po yan, kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi nating tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nananatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Kasi po ang katotohanan po niyan, kapag hindi ka talaga tunay na tumanggap sa Panginoon,
Babalik ka kung ano yung dati mong ginagawa. Pero kapag totohanan mong na-encounter ang pag-ibig ng Panginoon, totohanan mong na-encounter ang kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon, magpapatuloy ka. Hello? Magpapatuloy ka. Kasi talagang natanggap mo. Ito po, ang mga bata po ngayon, ang pinaka-famous po kung paano po natin sila pinaparent is by fear. Right? By fear. Pag di ka sumunod, anong sasabihin po natin? Pwede papaluin sila. Pag may ginawa sila, ito yung mangyayari. Puro consequence, right? Ito yung action mo, puro negative consequence. Other than, kapag sinabi natin sa kanila, anak, kapag ginawa mo yan, ito yung mangyayari, tama, negative. Pero pag hindi mo yan ginawa, ito yung mas mangyayari sa'yo. Ito yung magiging benefits mo, ito yung kaso lang, hindi yun madaling paraan. Tama, mali. Hindi yun madaling paraan. Ang tama at madaling paraan, pag di ka lumapit, ako talagang gigigil talaga ako sa'yo. Tama, mali. Diba? Ganun. Kami, nabuhay kami sa ganung discipline. Some of us, yung mga nasa, medyo nasa ano bang tawag? Nasa age na malapit na sa, dapat nag-aasawa na. Naranasan po natin yung ganung disiplina. At lalo na po yung mga medyo nasa season na natin dito, na grabe talaga, di ba? Panakot sa atin. Isasako kayo ng patiwarik. Grabe na, sinako na, patiwarik pa. Grabe naman, no? Disiplina yun. Pero alam niyo po, ang Panginoon po, hindi po ganon. God is, yung love niya po sa atin ay cautious. At yung pag-ibig niya po sa atin, ang magdadala po sa atin para magpatuloy. Sabi mo nga sa katabi mo, magpapatuloy ka. Pangalawang, sabi po dito, paano kung tumalikod? Paano naman? Dami naman tanong. Ang sabi po dito sa verse, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naligtas. Amen? And sabi po nila, paano kung madapa? Ito naman po ang sabi po dyan sa English po, napakaganda po dito sa Jude 24, New Living Translation. Sabi po dyan, now all the glory to God who is able to keep you from falling away and will bring you with great joy in His glorious presence without a single fault. Alam niyo po kung meron po dito mga dati na nakakilala sa Panginoon at dumayo, maaring meron silang nakita sa mga tao sa church na hindi kaaya-aya na nagdulot sa kanila ng paglayo. Ang sinasabi ko po sa inyo, God is talking to you right now. At naniniwala po ako na i-build up kanya muli upang magpatuloy. Hello? At bumalik. Amen? Kaya alam niyo po, hindi po namin pwede sabihin tao lang eh. May mga pagkakamali po talaga tayo. But ang tinuturo po namin dito sa church, kapag may pagkakamali, aminin, huwag nang gawin. Right? Pero we build up them. Hindi po namin sila tinataboy. Hindi po namin sinasabing, hindi kayo para dito, doon kayo, hindi. Or sinasabi nila, doon ka sa malayo, hindi. You are welcome here. You have home here. Amen? Ang sabi po dito, paano kung maagaw ni Satanas? Grabe naman, ito po maganda po ito sa internal security. Ang sabi po dito, sa John 10:28-20 now I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Nakita niyo po yung word na anyone? Sa Tagalog po ba yan kahit sino? Ang sabi niya po dito sa Tagalog, wala na daw pong makakaagaw sa kanya, sa kamay ng, ang sumasabi pong my hands po dyan ay si Jesus, wala na daw makakaagaw kanino man o sino man sa kamay ni Jesus. Kapag totoong naligtas po. Ang maganda po dito, pinangalawahan, ang sabi sa verse 29, my Father who has given them to me is greater than, basahin nyo nga po, greater than, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Ito po, tingin po kayo sa akin, hawak ka na ni Jesus, hawak ka pa ng Ama, may makakaagaw ba sa'yo? Ang sabi po dito, sino man. Kasama ka ba dun sa sino man? Kahit ikaw hindi mo na maaagaw. Kasi po, ang kaligtasan po
ay one-time deal. Kapag ginamit mo na, wala na yon. Kaya hindi po totoo yung aalis, babalik. Ginagawa po natin joke ang kaligtasan mo. No. Ang kaligtasan po ay seryosong bagay. Kaya nga po tinuturo po natin dito yung eternal security. Mas secure pa po ito sa security band. Mas secure pa po ito sa upuan, kinauupuan mo ngayon. Yung kinauupuan nyo po, depende po sa weight natin. Pwedeng bumagsak yan. Or depende sa galaw natin, di ba? Masisira yan. Pero yung kaligtasan ino-offer ng Panginoong Jesucristo ay sigurado. Amen? Siguradong, siguradong, sigurado. Hello? Kaya po sigurado po yan. Amen? Ang sabi po dito, basahin po natin, and now to Him who keep you on your feet, standing tall in His bright presence, fresh and... Kaya alam niyo po, pag tinayo tayo ng Panginoon, makikita ng iba na tunay na hindi mo yung gawa kasi maningning na maningning ka para sa iba. Fresh na fresh ka. Amen? Tignan niyo nga po yung katabi niyo. Amoy fresh po ba yan? Amen. Amoy fresh po ba yan? Amen. Lahat fresh. Amen. Pangatlo, sabi po dito, why is the right gospel is so important? Because the right gospel empowers people to live godly lives. Alam niyo po, ito po yun. Kapag tama yung ating gospel, tama yung pamumuhay natin. Amen. Sabi po dito, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present age. Alam niyo po ba, hindi niyo kaya maging mabuti, hindi niyo kaya maging maayos, pero pagkasama niyo ang Panginoon, kayang-kaya po natin. Amen? Next verse, sabi po dito, why is the right gospel is so important? Because the right gospel motivates people to eagerly do what is good. Amen? Meron po tayong empowerment, kaya po yung pagtulong sa kapwa, resulta po yan ng kaligtasang meron ka na. Di pa marami po mga politiko, sa pagtakbo nyo po, kung mananalo po kayo, yung pagkakahalal po sa inyo, yung pagkakaupo, yung pag-govern nyo ng tama, ay resulta po yun ng kaligtasang meron na po kayo. Mamaya po, pag tumanggap po tayo, yun po yung security po natin. Kaya ka gagawa, kaya hindi ka mangungurakot, kaya hindi mo i-compromise yung integrity mo kasi alam mo na yung kaligtasang meron ka, magmo-motivate sa yung gawin yung tama. At makikita po natin na yung kamangyanan mas lalong uunlad kasi po tama yung mga nakaupo. Kasi tama yung mensaheng meron po tayo. Amen? Last, sabi po dito, Titus 2:13-14, sabi, looking for the blessed hope and glorious appearing for our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify from Himself His own special people, zealous for good works. Ibig sabihin po, lagi pong maglilid sa magagandang gawa. Amen? Lahat po ng gagawin nating magandang gawa, resulta po yan ng tinapos na gawa ni Jesus Cristo. Amen? Ang sabi po dito, ang life application po ng lahat ng bagay niyan, una po, find a church that teaches the right gospel. We do not promote our church. We just lay the foundation of teaching po na meron po kami. It's up to you. Pero kung kayo po na nakapakinig na ng tamang mensahe ngayon pong umagang ito, umanap po kayo ng simbahang nagtuturo ng tamang gospel. Amen? Tamang gospel. Alam niyo po, kahit po nasa super aircon po kayo, kahit po pati yung ating luha ay nagyayelo na. Sobrang lamig ng simbahan. Kung mali po yung gospel, wala rin ho. Amen? Sabi ko kanina, walang kaligtasan sa maling gospel. Number 2, if you are already in the Full Grace Church, stay there, love your pastor, and support the work of God. Amen? Napakaganda po niyan. Manatili ka, huwag kang lumipat. Stay there. Amen? Number 3, ano ang life application natin? Avoid unnecessary transfer, but if there's a need, part ways gracefully. Para po ito dun sa mga nandito na, kung napagpasyahan nyo na talaga, kunwari lumipat kayo sa ibang lugar, hindi na talaga kaya, magpaalam po tayo na maayos. Amen? Pang-apat, if you cannot find a Full Grace Church nearby, let us know. We can start a Full Grace Bible Study. Alam niyo po, si Pastor Nove po ay nasa Apostolic Ministry po ngayon. At may hawak ka na dati na 6 na Bible Study.
Diba? So, all by the glory of God po yan. Kung kayo po, sa lugar nyo po, gusto nyo po na makapag-start ng Bible study, dahil gusto nyo pa po marinig yung message of the full grace, we can start one sa inyong mga lugar. Kung pamilya po kayo, mas maganda po. Kasi po ang mission po ng church, one family at a time. Amen? So lastly po, ang sabi po dito, if you want to start a full grace church in your area, let us know, we can help you. We partner in different churches po, kaya po ang church po ng New Life ay bahagi po ng larger body po ng EMI na school po yun, Bible school po yun. Kaya ang church po namin ay church and school. Bible school. Kaya we can partner po sa inyo. And lastly po, ang sabi po dito, you need a community of full grace believers where you can use your spiritual gift as anointed instrument in the hand of God. Alam niyo po, importante po na mapabilang po kayo sa simbahan, na may mag-aalaga po. Ang sarap po ng joy na meron pong accountability sa pastor, yung pastor may accountability sa member, and we are growing kasama po kayo. Amen? And lastly po, sabi po dyan, yan po yung ultimate vision po ng church for the next 10 years po, yung Full Grace Santa Maria, one message, 24 barangays, and we all started it last May po, at ngayon po nagpapatuloy pa rin po tayo. We partner in different churches po dito po sa Santa Maria para maabot po natin ng mensahe, ng mabuting balita, ng masaganang biyaya ng Diyos ang buong Santa Maria. Amen? And lastly po, sabay-sabay po natin sabihin po ang big idea para po sa umaga pong ito. As a full grace believers, we will look, stay, and love our church that teach and lead the right gospel. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Bago po tayo mag-pray, bago po tayo mag-send po ng prayer, or kung meron pa po, ipag-pray po natin yung mga kandidato pong naririto, ay papatanggapin po muna po namin. Ang pagtanggap po ito ay hindi po pag-ani po ng religion, ha? Hindi po kami nagpo-promote ng religion dito. Actually, ang religion lang po namin ay si Jesus. Kasi hindi naman po siya talaga religion. Relationship po siya. So, gagawin po natin yung sinabi po natin, ang pagtanggap po, paniniwala po na si Yeso Cristo po ang ating Diyos at tagapagligtas, ay simple lamang po. Salvation is made easy. Una po, aaminin natin na tayo ay makasalanan. Pangalawa po, maniniwala tayo sa tinapos na gawa ng Panginoong Yeso Cristo. Pangatlo po, sasabihin natin na siya ang ating Panginoon. At pangatlo po, gagawin na natin ngayon yun. Amen. Manalangin po tayo. And Church, New Life, samahan po natin ang mga kapatiran natin ito na nais tumanggap sa Panginoon. Sa oras na ito ay manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat ako sapagkat narinig ko na ika'y mabuting Diyos. Nais mo akong iligtas mula sa impyerno patungo sa langit. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko pong kasalanan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako'y patungo sa impyerno. Ngunit dahil sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ay namatay, nilibing, at muling nabuhay upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko po na ikaw ang Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po sapagkat sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Pangunahan mo po ang aking buhay, ang aking pag-iisip, ang aking kilos at gawa mula sa oras nito at sa mga susunod pang panahon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po. Maraming po salamat for what the message na pinag-usapan po namin sa oras po ito. Salamat, Panginoon, for your gospel. Salamat as we close the message of Sola Gratia by grace alone, by faith alone, in Christ alone, Panginoon, ay patuloy po na mamamakat po sa amin ang aming kaligtasan ay sundurado, ang aming kaligtasan ay napakaganda, Panginoon. Kaya hindi namin ito aabusuhin, hindi po namin gagamitin ito para magkasala na magkasala. Bagkos ito po'y magiging empowerment sa amin upang mamuhay
na nakakalugod sa iyo, Panginoon, at tama sa aming mga gagawin. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.